Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Janet Lim Napoles hinatulan ng reklusyon perpetua ng Sandigan Bayan sa kasong malversation. 14.7 feet na buwaya nahuli sa Bataraza, Palawan. Pinaghihinala ang may kinalaman sa pagkawala ng 15 aso. 3-day nationwide transport strike dahil sa umano'y malabong pangako ng gobyerno pinaghandaan ng PNP. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Muling sinentensyahan ng Sandigan Bayan Special 3rd Division si Janet Lim Napoles ng reklusyon perpetua o hanggang 80 taong pagkakakulong para sa 2 counts ng malversation of public funds. Kaugnay ito ng maling paggamit ng 19 million pesos na Priority Development Assistance Fund o PDAF ng isang dating kongresista mula Benguet. Sa nasabing desisyon, nahatulang guilty si Napoles at ilang kasamahan, kabilang sina Dennis Cunanan at Mylene Encarnacion sa 10 milyong kaso at Gondelina Amata sa 9 milyong pisong kaso. Bukod sa habang buhay na pagkakakulong, pinagmulta sila at inutusang ibalik sa gobyerno ang naturang pondo. Ang iba pang kasong kinasangkutan ng Napoles ay may hatol na reklusyon temporal at presyon mayor, habang ilang akusado naman ay napawalang sala dahil sa kakulangan ng ebidensya. Una nang hinatulan ng reklusyon perpetua si Napoles noong 2018 sa kasong plunder. Hinuli ng mga residente ng sitio Marabahay sa Bataraza, Palawan ang isang 14.7 na talampakan na buwaya matapos itong mapagdudahang responsable sa sunod-sunod na pagkawala ng mga alagang aso sa lugar. Tinatayang nasa 15 aso ang nawala nitong mga nakaraang linggo dahilan upang bantayan ng mga residente ang paligid hanggang sa matagumpay nilang mahuli ang buwaya. Alinsunod sa wildlife protocols, isinailalim ang buwaya sa pangangalaga ng Palawan Council for Sustainable Development o PCSD sa Puerto Princesa City. Ayon sa wildlife staff, nagtamo ito ng malalalim na sugat at matinding panghihina dahil sa paraan ng pagkakahuli. Pinayuhan naman ang publiko na umiwas sa sariling paghuli ng buwaya at agad makipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya para sa ligtas at wastong interbensyon. Nakahanda ang PNP na magbigay ng saklolo sa commuters na posibleng mass-stranded sa 3 araw na nationwide transport strike mula Disyembre 9 hanggang 11 ayon kay Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Magde-deploy ang pulisya ng mobility assets sa mga terminal, pangunahing kalsada at rutang maaapektuhan. Tututok din sila sa seguridad at kaayusan ng protesta. Ito'y kasunod ng NCR-wide Tigil Pasada at Protest Caravan ng Manibela noong Disyembre 5 patungo sa LRT at LTFRB bilang protesta sa umano'y malabong pangako at kawalan ng malinaw na aksyon sa kanilang matagal ng hinaing. Ayon sa Manibela, hindi sapat ang utos ng Pangulo na tingnan ang problema dahil taon na silang binabagabag ng biglaang suspensyon, arbitraryong demerit points, mabibigat na multa at lagayan sa ilang enforcer. Marami rin umanong tsuper ang hindi makapagtrabaho dahil sobrang bagal ng proseso ng LTO at LTFRB. Giit ng grupo, hindi sila namamalimos ng pamasko. Ang kailangan aniya ng mga tsuper ay malinaw, mabilis at makatarungang solusyon, hindi puro salita. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.